Hello mga ka-Excel people, ito yung ating asset management system or yung equipment management system. So ito yung ginagamit natin para pag-monitor sa ating mga equipments, power tools na gagamitin natin sa site or kahit hindi sa ibang area na wherein kailangan natin ng accountability. So ang content nito is una is mayroon tong activation code, enter mo lang activation code dito. Tapos pangalawa is mayroon siyang user at saka password na system na kung sino yung mag-i-enter, kung sino yung username na gagamit, siya yung magtatatak doon sa lahat ng mga records at saka yung mga transaction, yung pangalan niya yung malalagay doon. So once na nag-login si employee, malalaman na natin kung sinong nag-transact nun sa transaction na mga nangyari. So basically ang laman nito is mayroon siyang receiving list. Ito yung receiving form natin. Dito natin nire-receive lahat ng mga items na dumating sa ating area or na naka-assign sa atin. So ito yon. Mayroon tayong ito, once na bago pa lang yung item, wala pa siyang item code, gawan lang natin ang item code. Pero once na nandyan na sa system, i-search lang natin dito. Pwede natin i-search dito yung items like camera. Makikita natin dito yung mga equipments. So ang gagawin natin, depende sa inyo kung mag-assign kayo but technically dapat mag-assign kayo ng unique na asset code. Ito yung unique number sa lahat sa mga equipments na mayroon tayong item code. Yung item code naman is not necessarily unique siya, pero kailangan same item code sa same na product or equipment. Like for example, jackhammer. Lahat ng jackhammer na may 250 watts, so pwede nating pag-isahin ng item code para ma-consolidate natin lahat ng type ng equipment. So ganito lang, pag wala pa siya sa system, ilagay lang natin yung asset code, tayo na lang magkuhan kung anong asset code yung ilalagay natin. For example, AC-006, yung item code natin is jackhammer-B450. So like for example, jackhammer yung tools natin, jackhammer, lagyan ng brand kung anong brand na gusto mo, or PND 400 watts, like for example like that. Ang unit natin is piece, kung ilang quantity, tapos kung available yung price, ilagay natin 15,000. Supplier, kung available yung supplier, pwede natin ilagay para may basis din tayo or may records tayo kung saan natin nabili yung mga items na yun, at saka yung kung saan yung magandang quality na supplier. Accelerate. DO means delivery order or delivery DO, yung delivery receipt. Tapos date, tapos kung warehouse location kung saan natin ilalagay, tapos remarks. Yung date 10/31, warehouse location pwedeng inilang kung wala, wala na din. And then after, i-save na natin, post. Okay, once na na-save na natin siya, mapupunta na siya dun sa records natin. Kung titingnan natin dito, ang mga records natin sa receiving is nandito sa receiving list. So pag click natin dito, hanapin natin yung item receiving, nandun siya sa pinakadulo. Ito yung bagong entry natin na equipment.
So, balik tayo sa receiving. So, kung titingnan din natin dito, pag nag-search tayo ng jackhammer, dapat nandito na siya. So, nandito na siya sa baba. In case na may bago tayong jackhammer na same model na darating, pag receive natin, i-double click lang natin to, aakyat na siya sa taas, tapos palitan mo na lang ng asset code kung sakaling gusto mo ng unique na asset code. So yun lang, ganun lang kadali yung mag-entry ng unit. Ngayon, since nandito na siya, ibig sabihin dapat nandun na siya sa ating inventory. So, check natin inventory. Pwede tayong pumunta dito. Hanapin natin inventory. Ito. Tapos, i-click lang natin yung right arrow. Itong left arrow naman is papunta siya sa user. Dito. Papunta siya dito. So, yung right arrow is papunta dun sa transaction na gusto mo. Papunta tayo sa inventory. So, i-click natin to. Yung inventory natin, dito natin makikita lahat ng items. So, ito is equipment monitoring. Pag nag-search i-search natin yung item natin. And pag blank lang tong item name o lahat ng itong mga search windows na to, pag blank lang yan, ilalabas na lahat ng items. So ngayon, makikita natin na nandito na sa baba si jackhammer. For example, marami na tayong items. Palabasin lang natin si jackhammer. Search lang natin jackhammer dito. Tapos, lalabas na lahat ng jackhammer mo. Together with kung anong status nila. Kung ilan, quantity, tapos ilan yung damage, ilan yung outstanding quantity, ilan yung hiniram, ilan yung available. So, ngayon, yan natin makikita kung example na may hahanapin tayo na equipment, makikita natin dito kagad kung saan siya, kung sinong humiram. Kasi dito, mayroon tayong itong EM is equipment monitoring, pero pag pinindot natin yung view card, ang mangyayari niyan, pag pinindot natin pinili natin yung equipment, double click natin yung equipment, papupunta siya dito, malalaman natin kung ano yung whereabouts ng equipment na yun. So itong equipments na to, itong equipment na to, itong jackhammer na to na 400 watts, ibig sabihin, may isa tayo na quantity at saka available siya. Wala siyang nahiram. Kung makita natin, walang pangalan na nakalagay dito. Walang quantity na nakalagay sa mga pangalan na nakahiram. Okay, so kung magtry tayo ng isang equipment, tingnan natin itong shovel. Kung titingnan natin, ang nakalagay itong jackhammer na 350, may nakalagay dito na may barrow na isa. So titingnan natin kung sinong humiram. So i-click lang natin to. Punta siya dito, makita natin na nandun kay Ragu yung item na to. So ganun lang kabilis makita na natin kung saan yung items. Hindi na natin kung maghanap sa mga records pa natin, makikita na natin ito. Double click mo lang yung equipment, makikita na natin kung saan sila naka-assign. So yun yung gamit ng inventory. So ngayon, bago natin makita kung sinong humiram, kailangan muna natin i-issue. Pag may humiram ng gamit, kailangan muna natin i-issue yung items. So pag nag-issue tayo, punta tayo sa issuance. Or pwede rin tayo pumunta dito, tapos pindutin mo lang issuance, mapupunta na tayo dito. Equipment issuance form. Yung equipment issuance form, madali lang din. I-search mo lang yung pangalan dito. Mag-type ka lang kung anong lalabas na siya. Click mo lang. Tapos, hanapin mo lang mag-search ka lang ng equipment dito sa baba. Like, hammer. Makikita na dito yung mga equipment na may involved ng hammer. So, double click mo lang. Akit siya sa taas. Lagyan mo ng quantity.
Then issued by, hindi mo na kailangan lagyan ng issued by kasi mayroon dito. Sa issued by admin. Wag mo na lang lagyan to. Tapos remarks, kung may mga additional remarks ka pa, idagdag mo na dito. So and then after that, post mo na siya. Ito, post. Pag na-post mo na, nandun na siya sa listahan natin. So yung issuance is nandito siya sa issuance list. So kung makikita natin, nandito na siya sa baba. Naka-add na siya dito. So lahat ng transaction natin na gagawin natin sa issuance ay mapupunta dito sa issuance list. So ganun lang kasimple. Tapos pagkatapos nito, katapos ng nag-issue, in case na isasauli na yung unit, punta tayo sa return. Ito yung equipment return form. Ngayon, kung isasauli na yung unit, for example, isasauli ni Carmelo yung unit niya, type mo lang yung pangalan niya dito. Makikita mo na lahat ng mga units na hiniram ni Carmelo. Ngayon, kung makita natin dito sa baba, mayroon siyang borrowed quantity, mayroon siyang total returned, tapos total return, tapos itong may balance dito. So hanapin lang natin yung equipment na isasauli niya together sa asset code na kung ano yung, tapos i-double click na natin. Tapos, lagyan natin ng quantity. For example, nagkamali ka ng quantity kasi yung hiniram niya is 1 lang, tapos na-input mo is 5. Huwag kang mag-alala kasi hindi mo siya ma-process kasi magpa-pop up siya ng error. You can't return quantity greater than the balance. So, ibig sabihin, mas marami yung nilagay mo dun sa actual na hiniram niya. So, palitan mo lang ng quantity like 1. Tapos, post. So, tapos na. Yun lang ang process dito sa return. Ngayon, may mga additional process pa tayo. Mayroon tayong damage. In case na may items tayo or may tools tayo or may equipments tayo na ma-damage, mas mabuti na gumawa tayo ng damage report para maalis na siya dun sa inventory natin. Importante kasi na maalis siya sa inventory natin kasi pagtingin natin doon sa inventory natin, at least kung may magtanong, tapos makikita natin na itong, for example, shovel natin is 130, ang damage is 10. Yung outstanding quantity natin is 120 na lang. So, makikita natin kung ilan na lang talaga ang pwedeng gamitin. So, yun yung sa damage, halos paulit-ulit lang yung natin yung paano natin i-entry yung data. Ganun pa rin. Yung damage, search lang natin yung item together with their asset code or item code, tapos double click natin. Itong mga puti na itong puti na to, ito yung search bar natin. So kahit pwede na tayong maglagay ng search dito para ma-search na natin yung item. Tapos double click lang natin. Okay. Tapos in case na nagkamali ka, i-clear mo lang. Create new. Tapos double click ulit. Lagyan ng quantity. Lagyan ng 10. So, tapos date. Tapos employee name, kung sino yung naka-damage. At least may record lang tayo. It's either kung i-charge ba natin sa kanya or for record keeping lang, lagyan na lang natin ng employee name. Kung sino yung naka-damage. Or kung project man yung naka-damage, ilagay lang natin din yung project. Then, post. So, mayroon na tayong full transactions. Mayroon na tayong receiving, issuance, return, at saka damage. Ngayon, tingnan natin ulit sa inventory. Sa inventory, makikita natin
nag-reflect na yung damage natin. So, ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung shovel. May total quantity. Ibig sabihin, may 20 tayong shovel na dumating sa area natin. Na-damage yung 10. Ibig sabihin, may outstanding tayong 10 na available for use. Ngayon, dito makikita na natin kung anong status ng mga equipments natin. Kung in case na ito kasi naka asset code, kung in case na tatanggalin natin yung asset code, i-summarize natin sa item code. I-click mo lang tong hide asset number. So, mako-consolidate na siya into item code. At saka kung gusto mong item name lang, click mo lang tong hide item code. Saka yung data mako-consolidate na into item name. Tapos kung gusto mong ibalik, type ka lang dito sa mga to. Or double click mo lang tapos enter. Lalabas na siya ulit. So yun lang yung mga process natin. So if in case na may ma-damage pala na tools or mawala at i-charge natin sa employee due to negligence, dito natin ilalagay employee charge. So dito natin, pili tayo ng pangalan, pili tayo ng equipments. Ito yung quantity. Ito yung purchase price, pero yung purchase price, ni-reflect ko lang dito, pero depende yung assessment mo sa price kung magkano yung i-charge mo sa employee, kasi pag luma na siya or depende kung magkano yung i-charge mo na. Basta ni-reflect ko lang dito yung purchase price, at least may idea na ganito siya nung binili. So yun lang yung sa employee. Tapos pag nagdagdag tayo ng employee, dito lang natin ilagay. Ito, click mo lang to, tapos isulat mo lang dito yung mga kailangan na detalye. Tapos yun, magre-reflect na siya dito sa mga process natin. Ganun lang kasimple. Tapos kung gusto nung magkaroon nito, ilalagay ko yung link sa Google Drive para ma-download nyo to, tapos para ma-try nyo din. Okay, yun lang. Thank you.